Ay, Derek, may tanong ako. May bigla-bigla na lang tinatanong sa mga taong ngayon. Ma, hawak mo ang beat. Ha? Hawak mo ang beat. Anong beat? Ano raw? Hawak mo yung beat? Wala akong bit-bit. Sa mga nagtago sa kuweba at gulong-gulo. Ano nga yung beat? Heto kasi yon. Ang latest dance craze ngayon na ang dance steps, pinipitik-pitik lang ang bewang. Ang iba, meron pang pa-props. Pero mukhang mali yung hawak nyo mga ante. Beat kasi, hindi brief. Ang isa namang ito, may hawak pang halamang ugat na beetroot at gabi, niliteral ni Koya. Ang bagets namang ito dahil sa patumbling sa saliw ng beat. Ayon, nasipa pa niya ang hawak ng lalaki sa kanyang likod. Ito ang beat o tugtog na nagpapaindak ngayon sa sambayanan. Taas kamay kung nahawa ka na rin sa hawak mo ang beat dance craze. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat. Pero palaisipan ng ilan, sino ba talaga ang may hawak ng beat? Makaawa mo, bitawan mo na yung beat. DJ, patunugin mo. Itanong natin yan mismo sa taong nasa likod ng viral hit na nahanap namin sa Tacloban City sa Leyte. Hawak mo ang beat. Si DJ Mogo na isa palang French national. I had those notes in my mind from the cha-cha of Leyte until like the very heavy drums of the Budots style. And here came Hawak Mo ang Beat. I wanted to create something musical but not heavy. Aminado si DJ Mogo, hirap pa rin daw siyang magtagalog. Kung gayon, paano niya nagawa ang kanyang viral hit? It was a long process. To be totally honest with you, I started with some French words and then I asked my your wife. Definitely the musicality came, the beats arrived, the words arrived. I did use some very high standard softwares. I used, of course, electronic software, which helped me to create the beat. Is this me singing? Well, for now, I think the secret will stay secret, and then let us see the way that the song will take. Pero hindi raw niya lubos akalain na magte-trending ito at gagawa ng samut-saring dance covers. You make me super happy. Now the song is part of the soul of the Filipino people. Everyone is giving a true power to it, a true life to it. Nung unang marinig ko yung song, it's obviously AI. So ang advantage niya first is mas mabilis pa kapag create ng music. Disadvantage niya, syempre, mababawasan yung work or kita ng mga composer. May instant music ka na. For them, mas napapadali yung trabaho. Mas madali na sila mag-profit. Unfair talaga yun. Magmamatter pa rin yun, yung creativity nung composition. Ayun ang hindi ma-match ng AI. It's not AI at all. I do understand if there is some comments on social media like asking if it's AI because I did it. This song I did it in a very very simple way to reflect the feeling that I have. Pero sa lahat ng kumasa, siya na siguro ang talagang napahawak sa silya ang lahat nung nasilayan ang kanyang pag-indak. Idinaan din kasi niya ito sa pitik. With matching soft moves. Ikayang Jayas na yan! Ang binansagan ngayong Pitik Queen.
ang 33 anyos na si Ian Mark, all the way from Lake Cebu sa South Cotabato sa Mindanao. May nag-comment ng pinakuluan sa yung bang pressure cooker na ilang minuto. Mas malambot ako kaysa gelatin. Sa tuwing nagre-record siya ng dance videos, hindi niya raw talaga mapigilang pumitik. Yung pitik ko is parang nandun na, kaya hindi siya scripted. Nakabase sa beat ng music. Mga tips, paano soft moves and pitik. Kasi syempre, dapat confident. Meron kang happy face. And the last one is, marunong kang gumiling. Paano yung giling, Ian Mark? Sige nga, pa-tutorial! Kaya yung unang steps, yung kay isang kamay nakalagay dito sa ating tainga. And yung isa is, ganyan. Giling na, dalawa dito and dalawa dito. Pagkatapos niyan, kay yung biglang hampas ng isang kamay, kay sobrang soft, parang baywang ko din. Na? At hindi lang daw pitik queen ang hawak niyang titulo. Siya rin daw ang bagong DPWH Secretary. Pero sa kaso niya, ang ibig sabihin ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Walang kurakot, pitik lang, and giling. napansin kasi ng netizens na ang kanyang forma, laging high-waist na shorts o pantalon. College days, yung formado ka talaga pag pumunta ng paaralan is nakatuck-in and naka-insert. Ito yung ikaliligaya ko dahil ako ito. Pero sa totoong buhay, si Ian Mark, isa pala talagang secretary o kalihim. Secretary to the school president ng Santa Cruz Mission School Incorporated. Before akong naging secretary, kay isa akong college instructor at isa rin akong junior high school teacher. Ang tinuturo ko kay yung tribal education. Tinuturo namin kung ano yung aming kultura being Tubali ethnic groups. Humahanga po ako sa kanya. Marami po kaming natutunan sa kanya po about sa aming kultura. He's promoting the school, he's promoting the people, at saka yung sa arts, in the field of dance and music. Kay maliban sa damso, ano pa yung ginagawa natin? Malapit sa puso ni Ian Mark ang pagtuturo ng tribal education dahil siya mismo galing sa isang tribo sa Lake Cebu, ang tribong Tiboli. Sa kubong ito, nakatira ang kanyang pamilya. Welcome kayo sa aming simpleng tahanan. Meron akong kapatid na nakatapos, kay dalawa. Ako yung nagpaaral sa kanila, kay yung ama ko at ang aking ina, kay hindi sila nakapagtapos. Kay itong trouser ko, kapag pumipili ako kung ano yung aking susuotin sa office, dapat hanggang puson kay yung trouser ko para ako ay maging sexy. Mga 6 ang edad niya, nagasaot na siya. Man ako sa una, ako ang soltero, ama man ako ng vlog, saot. Hanggang sa mga gawaing bahay, si Ian Mark, panay pa rin ang pitik. Sa kabila ng chill niyang moves at vibes, hindi mo maaaninag na kamakailan lang. Sunod-sunod ang kanyang mga pinagdaanan. Nung una, kay yung hindi ko pagpasa sa board exam, licensure examination for teachers. May portion doon sa Sorala na blind curve. Hindi ko na maano yung preno ko. Yung tatay niya yun ang bunggo ko. After nung aksidente na nun, na-hospital yung aking lola. And the last one is Christmas. Binahaan kami dito. Pero ang buhay parang gulong, patuloy-tuloy sa pag-ikot. Kung noon, siya'y nasa ilalim. Ngayon, tila pumapaibabaw. Bumawi ngayong taon. Yung hindi ko inakala. Nung nag-start na nag-trending yung aking videos. Oh my God, Lord, sobra na to. Nagatulo ang luha ko kasi papagya. Nagahibi siya. Pagkatapos daw nalipay kami.
Hindi ko inakala na naging viral ako. Nag-increase yung views. As well as maraming mga bashers. Yung iba nagsabing kabak. Tapos nireplyan ko rin sila, kabaklaan. Sanay na po ako sa mga bashing. Hello everyone! Ang mga natatanggap daw niyang biyaya, ibinabahagi ni Ian Mark sa iba sa pamagitan ng kanyang outreach programs. The afternoon, yung isang motor namin na may goods na dala kaya hindi makaakyat. Almost 16 hours yung aming nilakad. 8 na bundok, tapos 5 rivers bago kami makarating doon sa area. Yung kalagayan nila, lack of education, kulang sa medisina. Naisayahan ako kasi nakatulong din ako sa kanila. Nitong Huwebes, namahagi ulit si Ian Mark ng bigas, delata at noodles sa kanyang mga kapitbahay. Sa panahon ngayon, syempre yung mga bilihin sobrang mahal. Kaya malaking tulong to yung binigay ni Sir Ian. Baka ay nakala nyo na mayaman kami. Kaya hindi po. Minsan kumakain ng 2 beses, minsan isa. Pero yung pagtulong namin sa kapwa naming tao, kaya yun ang ninid sa akin. Yan yung tinuro sa akin ng aking magulang. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig. Sa kabila ng mga problema ngayon sa mundo, nananatiling may pitik, pintig at beat ang buhay. Damahin mo, huwag susuko. Hawak mo, hindi lang beat, kundi higit sa lahat ang iyong kapalaran. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.